Una sa lahat, lahar na may kasamang malalaking tipak ng bato rumagasa sa Canlaon City sa Negros Oriental. Pati ang tubig sa ilog nagkulay abo na. Kasunod yan ng mga pag-ulan matapos pumutok ang Bulkang Canlaon. Ang epekto ng lahar sa mga residente at iba pang update sa bulkan. Abangan maya-maya lang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mahigit 100 Chinese dinampot sa magkahiwalay na raid sa Parañaque at Pampanga. Ilang dayuhan nakaranas umano ng torture at pambubugaw. Bamban Mayor Alice Go iginiit na hindi niya tunay na ina si Lin Wenyi. Milyon-milyong halaga ng mga ari-arian na nakadeklara sa SALN ng alkalde biglang nabawasan. PNP Chief Romel Marbil dismayado sa mga kabarong sangkot sa paingidnap sa dalawang foreigner sa Pasay. And we will make sure that itong mga tao they will die in prison. Mga pasahero at motorista na perwisyo nang bumaha na naman agad sa ilang bahagi ng Metro Manila matapos bumuhos ang ulan. Sa Showbiz Tonight, Pinoy Pride Lea Salonga magkaka-wax figure na sa Madame Tussauds sa Singapore. At sa sports naman, Meralco Bolts nakaunang panalo na kontra San Miguel Beermen sa PBA Philippine Cup Finals. Dinampot ng mahigit 100 Chinese sa magkahiwalay na raid sa Parañaque at Pampanga. Mayroon pang dayuhang nakaranas umano ng torture at pambubugaw. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. 37 Chinese na illegal umanong nagtatrabaho sa loob ng multinational village sa Parañaque ang dinakip kahapon sa sinagawang raid ng mga tauhan ng Bureau of Immigration. Wala raw maipakitang kaukulang papeles sa mga Chinese sa mga negosyong itinayo nila roon. Idiniretso sila sa jail facility ng immigration sa Taguig. Ayon sa mga tauhan ng Barangay Moonwalk na nakakasakop sa multinational village, kahit sila nasurpresa sa bigla ang raid. Hindi sila nakipag-coordinate sa amin. But again, we consider that the need arises in the national level. So, should I say okay naman kahit hindi sila nakipag-coordinate sa amin. Aminado rin ng mga taga-barangay na wala silang datos kung gaano karaming Chinese ang nasa multinational village. Kahit daw kasi sila, hindi basta makapasok sa village dahil bantay sarado umano ito ng tila private army na Homeowners Association. Wala pa namang pahayag dito ang asosasyon. 2017 pa raw na magsimulang pumasok at tumira doon ang mga Chinese. Pawang mga Chinese din ang inaresto sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Susuyuri ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ang nasa 10 ektaryang Pogo Hub. Doon umano nagsasagawa ng mga illegal na aktibidad ang mga dayuhan gaya ng human at sex trafficking at torture. Triple raw ang laki nito kumpara sa naunang ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Sa kabuuan, 158 foreigner ang nasagip ng salakayin ng Lucky South 99 compound. 126 sa mga yan ay pawang mga Chinese, habang ang iba ay Vietnamese, Malaysian, Burmese at Korean. Bukod sa mga dayuhan, may nasagip din 36 na mga Pilipino. Kwento ng isa sa mga foreigner, kinidnap siya noong Abril. Magbabakasyon lang daw sana siya sa Boracay, pero paglapag daw niya sa NAIA, nawala ang kanyang wallet. Isang kapwa Chinese umano ang nag-alok ng tulong pero bigla na lang daw siyang dinala sa Pampanga at ikinulong na mahigit 1 buwan. Wala umanong makalabas mula sa compound. Nagkasana ng operasyon ng PAOCC na makatanggap sila ng mga torture video. Isa raw sa mga dayuhang nasa video ang namatay at agad pinakremate. Bukod dyan, meron din daw video ng mga babaeng pinasasayaw ng nakahubad para ibugaw. Giit ng abogado na may-ari ng lupa, hindi nila alam na may nangyayaring pogo operation sa lugar.
Matagal na rin daw nilang pinapalayas doon ang kumpanya dahil hindi raw ito sumusunod sa kontrata. Isa sa hindi nila na-comply yung pagbabayad. Katunayan, nag-file po kami ng violation ng BP22. Pending po siya ngayon sa Angeles City. Iniimbestigahan na yan ng PAOCC. Aalamin din kung may pananagutan dito ang lokal na pamahalaan. We'll have to check on the involvement of the LGU kung meron mang kapabayaan o wala. They are the first eyes and ears of the government. Sila pang unang mata at tenga ng gobyerno. So kung may mga nangyayaring ganito sa kanilang mga bakuran, it's up to the DILG to investigate them. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Muling pinabulaanan ni Bamban Mayor Alice Go na protektor siya ng Pogo at ang Chinese na si Lin Wenyi ang kanyang tunay na ina. Iniimbestigahan na rin sa Senado ang biglang pagbabago sa ipinasang SALE ng alkalde noong 2022. Nasa frontline ang balitang yan, Celia Fernandez. Sumentro ang executive session ng Senado kanina sa pagtalakay sa mga problemang may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kabilang sa mga dumalo ang National Security Council o NSC, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, Anti-Money Laundering Council o AMLAC, at iba pang security at intelligence service ng gobyerno. Kabilang sa mga natalakay ang kontrobersyal na mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go, na kinukustyon ng pagkatao at nadadawit din sa iligal na operasyon ng POGO sa kanilang bayan. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, mas lalong nadiin ang alkalde at mga POGO matapos ang executive session kanina. Nauugnay din ngayon sa Chinese Communist Party o CCP ang ama ni Mayor Alice na si Angelito Go. Kaya mas nakumbinsi raw sina Ontiveros na hindi talaga tunay na Pilipino si Mayor Go. Lumalabas ang katotohanan hindi sa bibig ni Mayor Alice Go at hindi lamang sa aming puspusang investigasyon, pati po sa mga parallel investigation ng mga ahensya ng gobyerno. Hindi imbitado sa executive session si Mayor Go, pero nagpadala siya ng liham sa kanyang abogado para kay Senator Ontiveros. Dito niya muling pinabulaanan ang mga alegasyong ipinupukol sa kanya, kabilang ang umano'y pagiging protektor niya ng mga POGO at pagiging espiya ng China. Nabanggit din ni Go na batid niya ang mga kumakalat na balitang si Lin Wenyi ang tunay niyang ina. Pero kasinungalingan daw yan, si Amelia Leal daw talaga ang totoo niyang nanay. Sa susunod na public hearing na lang daw paharapin ni Ontiveros si Go. Pero bago yan, kailangan munang makapulong niya ang Anti-Money Laundering Council para busisiin ang pagpasok ng malalaking pera ng Zone 1 sa bansa, lalo't dalawa sa mga dating kasosyo sa negosyo ng alkalde sangkot sa money laundering scam sa Singapore. Inilabas din ng Senado ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Mayor Go. Nakadeklara na noong June 30, 2022, higit 400 million pesos ang total assets ng alkalde. Pero matapos lang ang isang araw, nagbago ito at bumaba sa 286 million pesos. Mapapansin ding naging 3 na lang ang mga real properties ni Go mula sa dating 10. Kasama na riyan sa iniimbestigahan sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Kambyo naman tayo sa ibang balita, gumagasa ang lahar na may kasamang malalaking tipak ng bato sa Canlaon City sa Negros Oriental. Kasunod yan ng mga pag-ulan matapos pumutok ang Bulkang Canlaon. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Makikita sa video na ito ang pagragasa ng lahar kaninang hapon sa Padudusan Falls sa Canlaon City sa Negros Oriental. Maya-maya, bumilis pa ang pag-agos. Nagkulay abo na tuloy ang tubig sa ilog dahil sa lahar. Umabot din ang lahar sa barangay Biak na Bato sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental. Ayon sa mga residente, ito na ang pinakamatindi nilang naranasang pag-agos ng lahar na may kasama pang malalaking tipak ng bato. Inabutan nga ng News 5 ang mga tauhan ng PNP at lokal na pamalaan habang nagsasagawa ng clearing operation sa lugar. Pag ay natuyo ay semento na po siya. Titigas po siya kaya kailangan sa ating kalsada mabilisan na pag-i-scrape. Ginamitan na ng backhoe ang lahar na umapaw sa ilog na ito sa La Castellana City sa Negros Occidental. Sa ngayon, nakasara ang bahaging ito ng barangay Biak na Bato habang nagpapatuloy ang clearing operations. Ayon sa FIVOX, magkahalong putik at tubig ang umagos mula sa Bulkang Canlaon.
Inanod ng tubig ulan ng tone-toneladang naipong apo ng bulkan nang pumutok ito noong Lunes. Ang target nila, malaman nila ano po yung mga lugar na naapektuhan, gaano po ito kalayo na yung narating nitong mudflow nito in the Har, gaano po kakapal yung na-deposito. Kasi po mahalaga po itong ma-information na ito, lalo na po sa ating mga kababayan at sa ating kinaukulan para po makagawa po sila ng mga appropriate action. Inaalam pa ng PHIVOLCS ang lawak ng pinsala. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi sa pag-agos ng lahar at pagputok ng Bulkang Kanlaon. Pero pinaigting na ng mga lokal na pamalaan ang pagbabantay sa mga lugar na apektado ng lahar, lalo na ngayong may panakanakang pag-ulan. Nakataas pa rin ang Alert Level 2 sa Kanlaon. Ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius danger zone. Ayon sa Kanlaon Volcano Observatory, patuloy ang pagbuga ng asupre ng Kanlaon. Pumalo na sa higit 4,000 tonelada ng asupre ang ibinuga ng Kanlaon kahapon, ang pinakamataas na level na naitala ngayong 2024. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Bumuhos na naman ng malakas na ulan kanina sa Metro Manila. Sa Caloocan, tumirik ang ilang sasakyan dahil sa matinding baha. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sinuong pa rin ng kotseng ito ang matinding baha sa bahagi ng North Caloocan na dulot ng malakas na ulan kaninang hapon. Mapapansing hirap na itong umusad hanggang sa tuluyan ng tumirik ang sasakyan sa gitna ng baha. May mga tumulong naman para itulak ang kotse. Pati ang motor na ito, itinulak na rin para makadaan. Hindi rin kinaya ng isa pang motor na ito ang matinding baha, kaya napa-U-turn na lang. Bumagal naman ang usad ng mga truck na ito dahil din sa baha sa tapat ng isang mall. Ang ilang bata naman, hindi alintana ang peligro at lumusong pa sa baha. Bumigat naman ang lagay ng trapiko sa binahang intersection na ito sa North Fairview sa Quezon City. Perwisyong baha rin ang bumungad sa mga residente sa Las Piñas. May mga bata ring nagtampisaw sa baha. Halos mag-zero visibility naman sa Pasig dahil sa lakas ng ulan. Ayon sa Pag-asa, dulot ng southwest monsoon o hanging habagat ang mga naranasang pag-ulan ngayong araw sa Metro Manila. Sa thunderstorm advisory naman ng Weather Bureau, bukod sa Metro Manila, nakaranas din kaninang hapon ng malakas na ulan ang mga probinsya ng Rizal, Bulacan, ilang bahagi ng Quezon, Nueva Ecija, Pampanga, Zambales, Cavite, Laguna at Tarlac. Kamakailan lang nang i-alerto ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga lokal na pamahalaan na paghandaan ang La Nina kung saan mas dadalas ang mga pag-ulan at matinding pagbaha. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, magbaon pa rin ng payong dahil magpapatuloy ang maulang panahon. Ayon sa Pag-asa, epekto yan ng southwest monsoon o ang habagat. Sa forecast ng Metro Weather, posible ang malalakas na ulan sa tanghali at hapon sa Central Luzon, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, pati na sa Mindoro. May tsansa ring umulan ng malakas sa Metro Manila sa hapon at gabi. Mas mahina at kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararanasan sa Palawan. Uulan din pagsapit ng hapon sa Aklan, Samar at Negros. May tsansa ring umulan simula hapon hanggang gabi sa Zamboanga, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Mga kapatid, wala pong pasok sa June 17 matapos itong ideklarang regular holiday. Sa inilabas sa Proclamation Number 579 ng Malacanang, ginawang regular holiday ang June 17 bilang paggunita sa Idil Adha o Feast of Sacrifice ng mga Muslim. Kasunod yan ang rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Isa ang Idil Adha sa malalaking selebrasyon na ginugunita ng relihiyong Islam. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Dismayado ang hepe ng Philippine National Police matapos masangkot ang ilan nilang kabaro sa kidnap for ransom sa Pasay. Ang biktima ng mga police kidnapper pawang mga dayuhan. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa kuhang ito ng CCTV, pasado hating gabi noong June 2, makikita ang pagharang ng police motorcycle na yan sa isang itim na sedan sa Taft Avenue sa Pasay. Nang tumabi sa gilid ng kalsada ang nasitang kotse, huminto sa likuran nito ang nakasunod na puting van. Kita na tila nag-usap pa ang traffic police at ang driver ng sedan. Maya-maya pa, ilang lalaki na ang bumaba mula sa van. Pinalibutan nila ang sedan at pinagbubuksan ang mga pinto nito. Tila nanonood lang ang rider na police at sa katuluyang umalis. Sa pilitan namang pinababa ang mga sakay ng sedan na napag-alamang 3 Chinese at 1 Malaysian. Puwersahang naipasok sa puting van ang Malaysian at 1 Chinese. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita kung paanong nagpupumiglas ang ilang biktima kung saan dalawa ang maswerteng nakatakas. Ang pangyayaring ito, hindi pala lehitimong operasyon, kundi kaso ng kidnap for ransom, sangkot ang ilang pulis. Yung modus nila is meron lang yung i-inform doon sa mga kasamahan na pulis na merong i-operate, ipa-plug down lang yung sasakyan. Usual target nila is foreign national. Umabot sa 2.5 million pesos ang ibinayad na ransom, kaya nakalaya kinabukasan ang dinukot na Malaysian at Chinese. Ang dalawa naman nilang kasama na nakatakas, nakapagsumbong sa mga otoridad, kaya natukoy at naaresto ang 4 na sangkot na pulis. Kanina, iniharap sila sa media. 3 sa kanila ang may ranggong sergeant at ang pinakamataas ay 1 police major. Biro mo ginamit yung mga motor pa ng gobyerno. Isipin mo yun. Ganong ka-blatant itong mga taong ito. It's a syndicate dahil, tignan mo, more than 2 or 3 who group themselves for a common illegal purpose. 2.5 million is isang malaking pera and not only 2.5 million ang nakulimbat nila in the past. Alam nyo yung pera, tempting eh. So, gustong, I suppose, gustong magkaroon ng easy money. Si PNP Chief Police General Romel Marbil, dismayado sa mga kabaro. You destroyed yung buhay nyo and you destroyed yung tiwala ng mga tao sa pulis natin. Lahat ng pulis na involved, wala na tayong patawad at hindi pa talaga tayo magpapatawad. And we will make sure that itong mga tao, they will die in prison. Sa ngayon, iniimbestigahan pa kung may kaugnayan ang mga arestadong pulis sa iba pang mga napaulat na kidnap for ransom. Magsasagawa rin ng follow-up operation dahil may 10 pang civilian suspects na pinaghahanap. Mahaharap ang 4 na pulis sa reklamong kidnapping, robbery at serious illegal detention. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mismong sa record ng nakaraang administrasyong Duterte nanggaling na may mahigit 20,000 namatay sa drug war. Pero nang tanungin sa pagdinig ng Kamara ang NOY Executive Secretary na si Salvador Medialdea, wala raw siyang alam tungkol dyan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Bit-bit pa ang litrato ng anak, emosyonal na ikinuwento ni Cristina Pascual sa House Committee on Human Rights kung paano pinatay umano ang kanyang 17 taong gulang na anak noong 2018 sa kasagsagan ng drug war ng Administrasyong Duterte. Nanlaban daw si Joshua Laksamana kaya pinatay ng mga pulis sa Pangasinan. Pero base sa autopsy ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, nagtamo ng fracture at hemorrhage si Joshua. Lumabas na tinorture ito bago namatay. Giit ng nanay, ilang beses na dismiss ang kasong nilalaban nila. Supreme Court, pinakamalaki na po to. Lord, kako, sana kahit man lang dito bigyan mo kaming pagkakataon. Hirap na rin po kami paano lumaban. Pagdating po doon ilang araw, dismiss na naman po. Paano po kaming hihiling ng hustisya sa ICC? Ayon sa accomplishment report ng Duterte administration, higit 20,000 ang namatay sa drug war mula July 1, 2016 hanggang Nobyembre ng 2017. Higit 3,000 ang napatay ng mga pulis sa kanilang mga operasyon. Ang iba, pinatay daw ng mga riding in tandem at iba pang di kilalang mga killer. Ang report na yan binanggit sa pagdinig ng human rights attorney na si Shal Jokno. Pero hindi raw yan nakita dati ni former Executive Secretary Salvador Medialdea. 2017 po yun. Ngayon, nasa internet yan. So, sinasabi nyo, wala kayong alam dyan. So, internet. Kasi ako ay, hindi po.
Kaya, oh my God. So ito 2017 po na report. Anytime pwede niyo pong makita. Ko nga, nakita ko nga po eh. Oh, okay, so wala kayong alam. That was not part of my duties, and my territory as executive secretary was to give my report to the president, and from there on sa kanya na yan. Ito pong mga report na to, I mean Mr. Chair, dumadaan po yan sa executive secretary po. Kaya nga tinatanong namin sa inyo kung nakita niyo po ba yan. Kasi dadaan naman sa inyo mga report po ng presidente, wala di ba? na akong copy. Okay. So kung wala Mr. Chair, napasupinan natin itong 2017 na report na ito. Nag-imbita na ang komite ng mga taga-Presidential Communications Office para sa karagdagang detalye tungkol sa dokumento. Samantala, hinimok naman ni Human Rights Committee Chairman at Manila Representative Benny Abante ang mga kaanak ng mga biktima na humarap sa pagdinig kaysa pumunta sa mga rally. Yung rally nyo, walang pupuntahan yan. Nakita nyo, nagraya na kayo dati. May napuntahan ba? Lumabas din sa pagdinig na mula 2016 hanggang 2022, base sa datos ng Duterte administration, nasa higit 6,000 ang mga namatay mula sa mga police operation. Pero 52 lang ang inimbestigahan dito ng Department of Justice. Ayon naman sa NBI, nasa higit 400 kaso raw ang kanilang kasalukuyang tinitignan. Pinilit ng komite ang mga abogado na maghain ng class suit. Bago po kami makarating ng korte, kailangan po ng investigasyon. I do realize that. Hindi po kami private investigator. Giit naman ng komite, independent ang kanilang ginagawang pagsisiyasat at walang kinalaman sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Pero ayon sa isang mambabatas, the government can use the minutes of this hearing for the purpose of coordinating with the ICC if they want to coordinate. It is not for us to tell the executive department what to do. Una nang sinabi ng Administrasyong Marcos na hindi makikipag-ugnayan ng gobyerno sa ICC dahil wala umano itong jurisdiksyon sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nanumpa kaninang umaga si Hart Evangelista bilang presidente ng Senate Spouses Foundation Incorporated o SSFI. Pinalitan ni Hart si Audrey Zubiri, asawa na nagbitiw na si Senate President Mig Zubiri. Bukod kay Hart, nanumpa rin ang mga asawa at kinatawan ng mga senador na kabilang sa set of officers. Aminadong kabado si Hart pero excited daw siya sa kanyang sinumpaang tungkulin. Suportado naman daw siya ng kanyang mister na si bagong Senate President Francis Escudero. Nais daw tutukan ng liderato ni Hart ang mga kababaihan at kabataan. I've had many meetings already, so madami rin akong nakaalaman na yung mga naumpisahan nila since 1987. So marami din sa nagawa. So i-continue lang namin yun. And then maybe for me, I'd probably do a little bit of a modern approach. I'll try to add a few more other sustainability like programs that we can help out. Sa ibang balita, bumilis pa ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong Mayo. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bahagyang tumaas sa 3.9% ang inflation noong nakaraang buwan kumpara sa 3.8% noong Abril. Ito na ang ika-4 na sunod na buwan ng pagbilis ng inflation. Ilan sa mga nakaapekto ang pagtaas ng presyo ng luya na aabot sa halos 300 pesos na kada kilo. Bukod dyan, malaki rin ang ambag ng taas singil sa kuryente dahil na rin sa madalas na supply na pagnipis ng supply. Idagdag pa ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Napadpad sa tabing kalsada ang isang dambuhalang buwaya sa Texas sa Amerika. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Hindi kayo namamalikmata. Isang dambuhalang buhaya ang inangat at isinakay sa truck na ito sa Texas, sa Amerika. 12 talampakan ang haba ng buhaya. Natagpuan ito sa isang hukay sa tabing kalsada na napuno ng tubig. Ligtas naman ang buhaya at wala ring nasaktang sibilyan. Inaalam pa kung paano napadpad sa tabing kalsada ang naturang buhaya.
Sinuri ng mga veterinaryo ang leon na ito sa isang animal sanctuary sa Kosovo. Napag-alaman sa check-up na may 3 sirang ngipin na ang leon. Matapos suriin, binalik din ng leon sa kulungan. Noong 2022 pa, sinagip ang naturang hayop mula sa isang restaurant. Ginagamit daw dati ang leon para mang-aliw ng mga customer. Kapag naayos ng mga kaukulang papeles, nakatakdang dalhin ng leon sa South Africa. Bukod sa leon, sumailalim din sa check-up ang mga oso. Sinuri rin ang kanilang ngipin na nasira dahil sa pagkagat sa kanilang kulungan. Nailigtas din mula sa mga restaurant ang mga oso. Hinuli ang mga ito mula sa kagubatan na pag-alaman ding pinapainom pa dati ng alak ang mga naturang oso bago nasagip ng mga otoridad. Taon-taong binibisita ng mga veterinaryo mula Germany at Denmark ang mga hayop sa naturang animal sanctuary. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi ako hold-upper. Yan ang iginiit ng isang motorcycle rider sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo matapos siyang akusahang ng hold-up ng isang babaeng pasahero sa Pasay. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nagkaharap sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang motorcycle rider na si Vicente Young Jr. at ang kanyang naging pasahero na si J.Ann Gadiane. Inirereklamo ni Gadiane si Young dahil hinold up daw siya ng rider noong gabi ng May 28. Itinanggi ng rider ang akusasyon. Hindi raw siya hold-upper at hindi niya tinangay ang bag ng pasahero na may lamang 4,000 pesos. Hindi ko naman kilala yung tao na yan, sir. Napakasinungaling niyo, ma'am. Pinabago ko yun ng tama dun. Paano ko gagawa, ma'am, ng istorya? Sa tingin mo ba, papaspasin ko yung Pasay papunta ron sa panibago kong booking? Ano ko si Superman? Ma'am, di ako gumagawa ng kwento rito. Tumugma naman ito sa dokumentong inilabas ng Pasay City Police mula sa ride-hailing app na Move It. 11:19 p.m. nang ma-pick up ang biktima at nakarating sa drop-off sa Makati sa oras na 11:47 p.m. Matapos ang ilang minuto, nakakuha ng panibagong pasahero ang rider. Pero nanindigan ng biktima na nagsasabi siya ng totoo. Inilihis daw talaga ng rider ang ruta at diniretso siya sa tapat ng isang hotel sa Pasay kung saan ito nagdeklara ng hold-up. Kung hindi mo ko kayang i-ano sa drop-off ko, ibaba mo na lang ako kahit saan dyan. Tatakot po ako kasi po, hindi naman po yun yung first time kong mag-move it. So, hindi ko po akalain na ganun po yung mangyayari po that night. Una nang sinabi ng Move It na naka-preventive suspension na ang rider habang gumugulong ang investigasyon. Hindi rin daw nila kukonsintihin ang mga ganitong insidente. Kumasa naman ang rider at ang biktima sa hamon ni Senator Tulfo na sumailalim sa lie detector test. Pero sa huli, napagpasyahang hindi kailangang magpa-lie detector test ang dalawa dahil sa lumutang na revelasyon. Hinihintay rin ang desisyon ng biktima kung magsasampa siya ng kaso laban sa rider. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nasunog naman ang isang residential area sa Taguig City. Sumiklab ang sunog kaninang bandang alas 7 ng gabi sa barangay Hagonoy. Tumagal ng halos 1 oras ang sunog matapos tuluyang maapula ng mga bumbero. Inaalam pa kung ilang bahay ang nasunog at ang bilang ng mga apektadong pamilya. Patuloy ring iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Naka-first blood na ang Meralco Bolts sa PBA Philippine Cup Finals sa Game 1 kanina. Nanguna ang Beermen hanggang sa third quarter. Pero nakahabol ang Bolts at mas naging agresibo hanggang sa nakuha nila ang panalo. Final score 93-86. Nanguna para sa Bolts sina Chris Newsom at Chris Banquero na gumawa ng tig 18 points. Sa June 7 ang Game 2 sa Big Dome pa rin sa Smart Araneta Coliseum. Ito ang unang beses na nakapaglaro ang Bolts sa finals ng Philippine Cup.
Sa tennis naman, hindi na makakapaglaro sa French Open ang Serbian tennis star na si Novak Djokovic. Sa kanyang Instagram post, inanunsyo ni Joker na nagkaroon siya ng injury sa kanang tuhod. Sa kabila nito, nagpasalamat siya sa pagmamahal at suporta ng fans. Sa huli niyang laban sa Argentine tennis player na si Francisco Cerundolo noong Lunes, ilang beses nadulas si Djokovic. Nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang tuhod kaya kinailangan niyang sumailalim sa MRI scan. Dahil sa kanyang pag-atras sa French Open, aabante na sa semis ang dapat sanang makakalaban niya na si Norwegian tennis player na si Casper Ruud. Showbiz tonight na tayo. Finally, magkakaroon na ng wax figure sa Singapore ang Tony Award-winning Broadway superstar na si Lea Salonga. Sinare yan online ng sikat na wax museum na Madame Tussauds. Sa video, sinukatan at kinuhanan na ng litrato si Lea na gagamitin sa paghulma sa kanyang wax figure. Oh my God na lang daw si Lea nang malaman niyang interesado ang museum na gawan siya ng wax figure. When my manager said this is happening, Madame Tussauds was interested in turning me into a wax figure. Like, oh my God, it's an absolute honor and privilege to be asked. It's fantastic. I am super delighted to be joining Madame Tussauds with my very own wax figure. Are you ready? Sold out na ang Eyes on You tour sa bansa ni Queen of Tears star Kim Soo-hyun habang ang SB19 nominated sa Nickelodeon Kids' Choice Awards. Narito ang report ni MJ Marfori. Mapabata man o matanda, talaga namang maraming nagmamahal sa SB19. At ngayon, may bago pang ikaka-proud sa P-Pop Kings. Nominated sila sa 2024 Nickelodeon Kids' Choice Awards. Para yan sa Favorite Asian Act category. Kalaban nilang international acts na enhypen, Niz Yu, Iman Troy at Tiara Andini. Bagong achievement yan sa SB19 at 18. Matapos mag 3 million views sa YouTube ang bago nilang kantang Moonlight. Abangan ang mananalo sa Kids' Choice Awards sa July 13 sa Los Angeles, California. Speaking of achievement, hindi rin papahuli ang nation's girl group na BINI. Mahigit 6 million na ang kanilang monthly listeners sa Spotify. Kasunod yan ang isa pa nilang milestone this week na umabot na sa 1 million ang kanilang Instagram followers. Ano pang hinihintay nyo? Stream na ng music ng BINI. Ito naman ang nakakaiyak pero may halong kilig na parang Queen of Tears. Officially sold out na ang Eyes on You tour sa bansa ni Kim Soo-hyun. Inanunsyo yan online ang kanilang concert organizer. Sa June 29, ang Manila tour ni Soo-hyun na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Iniintriga ngayon kung ano ang real score sa basketballistang si Kai Sotto at sa aktres na si Rere Madrid. Nagugat yan sa viral photo na magkasama sila sa isang fashion event. Looking comfy sa isa't isa sina Kai at Rere. Matching outfit pa sila sa kanilang Instagram post. Marami tuloy ang napatanong kung soft launch na ba nila ito as a couple. No comment pa dyan sina Kai at Rere. Bago si Rere, una nang nalink si Kai sa volleyball player na si Fifi Sharma. Magbabalik primetime ang award-winning actress na si Jodie Santa Maria para yan sa seryeng Lavender Fields ng ABS-CBN Studios at Dreamscape Entertainment. Mysterious ang atake ng trailer. Isa itong teleserye na magtatanggal sa maskara
sa kung ano ang katotohanan at hindi. Mapapanood yan soon sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Ito pa ang exciting mga kapatid. Mood swing is real sa sequel ng iconic Disney and Pixar animated film na Inside Out. Officially a teenager now. You aren't packed yet? I'm the worst! Overreact much? I barely touched it. Let the professional handle this. I'm too gross to go anywhere ever again! Well, that's a preview of the next 10 years. Sa final trailer, ipinakitang dalaga na ang bidang si Riley. Kaya nakakaranas na siya ng mood swing. Dahil dyan, nadagdagan pa ang mga emotion character. Kabilang dyan, sina anxiety, nostalgia at embarrassment. Paano kaya makokontrol ni Riley ang kanyang mixed emotions? Abangan yan sa mga sinihan sa June 12. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jana Lipon. Happy Wednesday mga kapatid. Uy, para naman sa ating pabaong pampa-good night, agaw eksena ang isang batang anak ng congressman sa Amerika. Paano ba naman kasi, Mayan? Hindi niya po maitago ang kanyang kakulitan habang nagtatalumpati ang kanyang tatay. Ay, nakaupo lang ang bata habang nag-speech ang kanyang tatay kaugnay sa sentensya kay dating US President Donald Trump. Sa una, pangiti-ngiti lang ang bata. Pero maya-maya lang, nagpakita na siya ng nakakatawang facial expressions. So, yun nga, nakita ko. Inilabas niya ang kanyang dila. Yan, nakikita natin. Pinaikot-ikot pa ang kanyang mga mata. Sa post ng mambabata sa social media na X, sinabihan daw niya ang kanyang anak nang umiti sa camera para sa kanyang nakababatang kapatid. Feeling ko ganyan ako nung bata. Pero pag ganun, I doubt na naintindihan pa ng mga tao yung congressman kasi cute nung bata. Pero ang aabangan ko dyan, pagka medyo magkaedad na yung bata, pag napanood niya, ano kaya iisipin niya? Pagtatawanan niya yung sarili niya, di ba? Kapag salita si Johnny, parang hindi tayo hinahawaan ng tawa niya kanina. Oo nga. Kulang na lang, gumanong ka din kanina sa akin. Ano ba yan? Tayo na lang yun. Ayan po, 45 minuto ng pag-imay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghuwag ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Bok Edlingao, ako po si Andre Felix. At ako naman po si Mean Los Baños. Magandang gabi.